Noong 1945, natapos ang World War I. Nagdiwang ang mundo. Pero sa isang liblib na isla sa Pilipinas, nanatiling nagtatago si Hiro Onoda, isang Japanese intelligence officer. Ipinadala siya para lumaban, at ang utos, huwag kailanman susuko. Nang bumagsak ang mga bomba at nagpalit ang mga watawa, hindi siya naniwala. Naniniwala siyang panlilinlang lang ang lahat. Sa kanyang puso, may digmaan pa ring nagaganap. Sa kalagitnaan ng gubat, ginawa niyang base ang kanyang paligid. Nag-iisa, laging handang lumaban. Ang araw ay tila walang katapusan at ang gabi, puno ng takot. Para kay Onoda, ang digmaan ay hindi natatapos, hindi habang wala pang bagong utos. Sa kanyang pananampalataya at katapatan sa Japan, nagsimula ang 129 taong alaman. Tumagal ang mga buwan, naging taon. Si Onoda ay natutong mabuhay sa ligaw ng gubat. Nanghuhuli siya ng isda gamit ang sibat, nangunguha ng prutas at ugat, at humuhuli ng mga hayop sa bitag. Inagtagi-tagi niya ang kanyang lumang uniforme gamit ang sinulid mula sa barko. Inatalas ang kanyang kusilyo sa bala, at araw-araw ay laging handang lumaban. Ang bawat kaluskos sa dahon ay posibleng kalaban. Wala siyang tiwala sa mga liwanag sa langit. Baka eroplanong iyon ng kaaway. Isang misyon lang ang nasa isip niya, ipagtanggol ang Japan. Wala siyang alam sa tunay na kalagayan ng mundo. Para kay Onoda, ang kalikasan ay kaibigan, kalaban, at tanging kasama. Sa gitna ng ulan, tagtuyot, at gutom, hindi siya sumuko. Ang kanyang tapang ay parang puno, ahimik pero matatag. Isang araw, bumagsak ang mga leaflet mula sa langit. Nakasaad, hapos na ang digmaan. Pero para kay Onoda, ito ay panlilinlang. Gumagamit daw ng propaganda ang mga kaaway para pasukuin sila. Sinunog niya ang leaflet. Ilang linggo ang lumipas, dumaan ang mga eroplano na may dalang loudspeaker. Sumisigaw ng kapayapaan. Pero sa kanya, ito ay isang bitag. Binasa niya muli ang kanyang utos. Maghintay sa karagdagang utos, huwag susuko. At iyon ang ginawa niya. Sa pagdaan ng mga taon, mas lalo siyang tumibay sa kanyang paniniwala. Ang kanyang mundo ay tila huminto sa 1,945. Hindi niya alam na milyon-milyong tao na ang lumilipad sa jet, may telebisyon, at may bagong henerasyon. Para kay Onoda, ang kapayapaan ay isang kathang-isip, hindi isang katotohanan. Pinanday ni Onoda ang kanyang gubat. Nagtayo siya ng matibay na kub gamit ang kawayan. Nagsisid siya sa ilog para sa isda at naghanap ng ligaw na baboy para sa karn. Ang bawat araw ay labanan, hindi sa mga bala, kundi sa gutom, ulan at init. Natuto siyang magtago sa mga likas na kuweba at gumawa ng apoy kahit basa ang kahoy. Ang kanyang buhay ay naging tahimik na giyera laban sa kalikasan. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, isang bagay lang ang hindi nagbago, ang kanyang panata. Sa kanyang gabi ng pag-iisa, inagmasdan niya ang mga bituin. Nagtatanong, tama pa ba ito? Pero walang sagot, kaya't ipinagpatuloy niya ang kanyang misyon. Sa gubat, siya ay naging alamat, isang multong hindi kailanman nawala. Isang araw, natabuan ni Onoda ang kanyang kasamahan, wala ng buhay. Sa katahimikan ng gubat, umukay siya gamit ang kutsilyo, inilibing ito, at nagbigay pugay. Tahimik ang paligid, pero sa kanyang puso, sumisigaw ang sakit. Hindi siya umiyak, ang luhang iyon ay ipinagkait ng digmaan. Sa kanyang journal, isinulat niya, ako na lang ang natira, pero patuloy akong lalaban. Hinawakan niya ang lumang larawan nila habang buhay pa ang kasama. Ang mga alaala ng pagsasanay, tawa at utos, lahat nagbabalik. Ngunit hindi siya nagbago. Sa kanyang paglalakad palayo sa libingan, dala niya ang bigat ng alaala. Ang gubat ay naging mas tahimik, mas malungkot. Ngunit ang kanyang panata ay mas tumibay. Hanggat walang utos, hindi ako aalis. Habang siya ay nagtatago, ang mundo ay umusad. Sa syudad, may mga sasakyang lumilipad, telebisyon, at mga bagong lighter.
Pero sa gubat, si Onoda ay nanatiling nasa digmaan. Minsang may helicopter na dumaan, nagtago siya sa ilalim ng putik. May mga hiker na napadaan, inagmasdan lang niya mula sa dilim. Minsang may bote ng soft drink na napunta sa ilog. Nabasa niya ang petsa, 1,974. Nagalinlangan siya, ngunit hindi nagbago. Ang kanyang relo ay lumana, halos hindi na gumagana. Ang kanyang mundo ay parang isang lumang pelikula na walang katapusan. Sa dami ng pagkakataong makatakas, inili niyang manatili. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa paniniwala. Siya ay isang sundalo, at ang utos ay buhay niya. Noong 1,974, isang matandang lalaki na naka-Amerikana ang lumakad papasok sa gubat. Si Major Yoshimi Taniguchi, ang kanyang dating kamadin. Sa harap ng mga dahon at anino, lumabas si Onoda. 52 taong gulang, may hawak pa ring rifle. Ang utos, tapos na ang digmaan. Pinapalaya kita sa tungkulin. Walang salita sa loob ng ilang minuto. Si Onoda ay tuluyang nagluha. Ibinaba niya ang kanyang armas, hindi dahil natalo siya, kundi dahil tapos na ang kanyang misyon. Lumakad siya palayo sa gubat. Suot pa rin ang lumang uniform. Walang kasamang fanfare, walang parada. Ngunit sa kanyang puso, hapos na ang digmaan. At nagsimula ang isang tunay na kapayapaan. Isang alamat ng katapatan, tapang at paniniwala. Si Hiro Onoda ay paalala sa ating lahat na minsan. Ang tunay na digmaan ay nasa loob ng ating puso. Kung nagustuhan mo ang kwento, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe, at i-share ang video na ito. May mga kwento kaming ihahati na magpapaalala sa iyo ng kahalagahan ng pananampalataya, kabayanihan. Hanggang sa muli!